Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, congratulations, nominated na naman si Sir Alden mga kasambreros as Best Actor for Hello Love Again no, sa Manila Film Critics Circle Awards as Ethan Del Rosario nga mga kasambreros. So ito po ay future awarding na naman no, kung siya po ay mahalal na Best Actor mga kasambreros. So ito po ay parang aabangan din natin mga kasambreros sa Manila Film Critics Circle Awards mga kasambreros. So wala pang petsa na nailagay dito kung kailan. Pero ito po ay aabangan natin mga kasambreros no. And then congrats no, kasi back-to-back wins pala yung A Very Good Girl at saka Hello Love Again mga kasambreros sa Content Asia Awards no. Ngayon ko lang po nalaman na 2024 nanalo last year no. Itong A Very Good Girl mga kasambreros sa Content Asia Awards, tapos ngayong 2025 no ay panalo na naman yung Hello Love Again nga. Grabe no. Parang isuki na talaga si Ma'am Catherine no ng dito parang naging familiar na yung Content Asia Awards mga kasambreros na organization kay Ma'am Catherine na inaabangan yung pelikula niya every year. So dalawang magkasunod no. Congratulations Catherine. And of course Alden on your back-to-back wins at the Content Asia Awards, bagging Best Asian Film, Bronze Award with A Very Good Girl and 2024 and Hello Love Again in 2025. So since si Sir Alden ngayon lang siya nanalo, so ang back-to-back dito ay kay Ma'am Catherine mga kasambreros. So grabe no, talagang sikat na sikat talaga si Ma'am Catherine mga kasambreros, kung kaya siguro ngayong taon ay kung hindi siya makapag-produce ng pelikula ay sa iba mapupunta no yung another award mga kasambreros kung sakasakali. So si Sir Alden ganoon din umaariba mga kasambreros no, nakakalula yung kanilang mga endorsement. And speaking of endorsement, ay may panibagong teaser no ang White Flower mga kasambreros na nagpost sila ng panibagong picture no na may bag siya mga kasambreros na kulay brown. So lumilinaw na talaga ang ebidensya. So kilala niyo ba siya? New White Flower ambassador to be revealed soon. More clue please, Charles. So parang may bags dito si Tisoy mga kasambreros no, na parang siya, parang estudyante. There's the secrets almost out. We've seen your guesses. We can't wait for everyone to meet him soon. For everyone who hasn't figured out who's becoming part of our family yet, here's a hint. He has a smile that's as comforting as White Flower itself. So grabe. So alam na namin no, sa team ng White Flower, alam na ng Cathinatics at saka ng Alden admins na si Sir Alden po ito mga kasambreros sa and then ito, so sa September 20 ay present ulit si Sir Alden no. Siguro mga 1 week lang siya doon no. Tapos sa Baliwag, Bulacan na naman siya sa September 20 mga kasambreros, kasi magkakaroon na naman doon ng BDO Fiesta. Tara na sa SM City Baliwag, September 20 to 30 PM, Mall Atrium. Ang kasama ng mga guest ni Sir Alden ay sina MC at saka si Lassie mga kasambreros na meron pang iba. So 2:30 PM per DTI Fair Trade Permit number. See posters at our BDO branches for complete details of mechanics. So meron pala sila so as usual meron silang games doon mga kasambreros no, sa gaganapin BDO Fiesta ulit, kagaya ng ginawa nila doon sa tawag dito sa may Bicol Albay mga kasambreros. So abangan din natin ito. Parang magtatawid bakod na naman si Sir Alden, parang Pasay at Baclaran lang ang gagawin ni Sir Alden na naman dito no sa kanyang ganap na ito. Kumbaga pa ang eroplano parang gagawin na lang bus mga kasambreros, kasi from Italy tsaka balik na naman siya dito sa Pilipinas mga kasambreros. And then ito, so ito na yung video pala no. Ang cute ni Nanay no, the Aguinaldos mga kasambreros. So yung na-flash ko na nakaraan ay kanilang picture lang mga kasambreros. Ang cute ni Nanay kasi vlogger ito siya no, TikToker mga kasambreros, kasama yung kanyang anak na parati siyang parati siyang iniisahan at saka pinaprank. POV, nagkita kayo ni Alden para sa isang mission. Ang mission na ito ay yung dila trend nga mga ang cute ni Nanay. So love you Alden. So ito yung sa Magnolia event pa mga kasambreros. So kanina lang niya in-upload no. Tapos kahapon naman ay yung picture mga kasambreros
ni nanay kasama nga si Sir Alden, mga kasombreros. And then ito, so nagtrending ulit si Alden, no, ng yung kanyang post na kurakot, mga kasombreros, na feature sa PEP, no, sa Philippine Entertainment Portal, at saka sa Daily Tribune, mga kasombreros. So talagang ginigising din part si Sir Alden ng gumigising sa sambayan ng Pilipino sa ating current situation, mga kasombreros, no, sa ating gobyerno. So sabi ng Daily Tribune, why fans lap up Alden Richards' definition of kurakot. So yun nga, no, ang gaya ng na-post natin noong nakaraan ay ito ay pampagising ni Sir Alden sa mga sa sambayan ng Pilipino, no, sa mga fans niya, na yung pagiging kurakot ay talagang talamak na, mga kasombreros, sa ating bansa, which is nakakalungkot man, pero alam kong may revival, no, may reckoning na mangyayari, mga kasombreros, sa ating bansa. So abangan natin yung mga susunod pa na pangyayari. And then yung PEP din, no, yung Philippine Entertainment Portal ay nag-post din sila ng about nga dito sa corruption, no. Ang caption naman nila ay Alden Richards says kurakot post sparks online buzz, mga kasombreros. So talagang kapag mga sikat na, no, sila Vice Ganda, yung show sila Ann Curtis and so on, ay talagang malalaman talaga na bulgaran ng mga kasombreros yung ginagawang pangurakot, mga kasombreros, na mga ibang politicians. So tayo po ay mulat na. And then ito, so isa pala sa mga reasons, no, kung bakit na-invite si Sir Alden dun sa Italy ngayon ay itong Ferrari Wenzy Malo sa Twitter, mga kasombreros. So yun pala yung kotse, no, na parang pinost niya kanina sa kanyang kagabi sa kanyang Instagram. Yung kala ko kasi lang yung atinan niya lang dun is yung Milan Fashion Week, hindi pala. So part pala dito yung pagla-launch ng Ferrari. Parang na-invite siya doon kasi na-mention niya one time sa isang interview na parang gusto niya magkaroon ng Ferrari, mga kasombreros. So ibang klase, no, si Sir Alden, mga kasombreros. So ito nga yung kanyang mga ganap doon, so sa event, mga kasombreros, sa Italy. So ito pala yung kanyang pinopost, mga kasombreros, no. Sobrang napakalupit niya Pops Alden, mga kasombreros. He was invited, no. Talagang dito nakaka-proud, no? Nakaka-proud siya kasi ibang klase yan, mga kasombreros, kapag sinabing Ferrari. Brand pa lang, tatak pa lang, pangalan pa lang, mga kasombreros, ay talagang masabi mong ibang level, no, si phenomenal box office cinema king, mga kasombreros. So ngayon ko lang din ito nakita, no, and congrats Pops Alden. 2 beses pala siya na-invite sa Ferrari event. Hindi ko alam kung hindi ko alam kung bibili siya or talagang nag-invite lang siya, mga kasombreros. Kung bibili ka po, pwede namang dito lang sa Pilipinas, no, tapos meron ka lang dealer, no, from Italy, mga kasombreros. Pero ito po ay hindi, no, talagang siya, meron talaga siyang mayroon siyang event doon na invited siya, mga kasombreros. So yun po, na ibang klase si Sir Alden. Alright, so yun actually yun actually sa ating Cat and Items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is September 12, 2025. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Sana po ay pakinggan natin ang title, Pagsubok sa Matuwid. Psalms 11 verse 5, The Lord tests the righteous, but the wicked and the one who loves violence, his soul hates. So ito, mga kasombreros, ito yung sasabi ng Biblia na katotohanan, mga kasombreros, na hindi ibig sabihin na matuwid tayo, na tama yung ginagawa natin, na faithful tayo sa Panginoon, at saka makatarungan tayo, loving tayo, and na wala na tayong challenges. Kaya hindi ibig sabihin na tama na yung ginagawa natin. Sometimes kailangang pahahasain, kailangang patalimin, kailangang patatagin palalo, no? At saka palakasin pa ang ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na, kasi kung yun lang ang pagbabasehan, yung mga disciples ni Lord Jesus Christ, di ba? Grabe yung pagsubok na kanyang dinanas, especially Apostle Paul.
So, hindi ibig sabihin na matuwid tayo. Actually, wala kang matuwid, no? Sa harapan ng Panginoon, mga kasumers. Only Jesus Christ is righteous, mga kasumers, and only God the Father is righteous. Pero ito ay isang patunay pa sa atin at reminder para sa atin, mga kasembreros, na kahit na mga mananampalataya, kahit na mga matuwid na at saka tama yung ginagawa, ay meron talagang time na sinusubok yung ating pananampalataya. Kasi hindi ibig sabihin na mananampalataya tayo, hindi na tayo namamatayan, hindi na tayo nagkasakit, no? Hindi tayo immune, mga kasembreros, sa mga ganung circumstances at saka seasons ng buhay. So lahat tayo namamatayan, may mga season na may nagkakasakit sa pamilya, may season na nilalagnat tayo, inuubo. Hindi tayo sickness proof, mga kasembreros. Kung sa bala, hindi tayo bulletproof, mga kasembreros. So ganun po siya. And hindi tayo problem proof or challenge proof or test proof, mga kasembreros, kasi lahat ng ito ay pagdadaanan po natin. And parang ano lang yan parang yung isang pagkain, di ba? Pag matamis, no, masarap, mga kasembreros. Pero pag parati namang matamis ang kinakain mo, ay magkakaroon ka rin ng sakit, mga kasembreros, di ba? So kailangan may maalat, may maasim, may mapakla, no, ganun, mga kasembreros. Isipin natin kung ang tubig puro matamis, no, ang tubig natin ay maalat, di ba? So hindi po siya maganda. So parang ganun din, no, para magkaroon ng lasa, para magkaroon ng saya, magkaroon ng excitement, di ba, sa isang pelikula or sa isang teleserye or sa isang movie, mga kasembreros, kailangan may kontrabida talaga yan. So ganun din po sa buhay natin. Hindi pwedeng parati na lang masaya, no, kasi nakakaumay sa pagkain. Kahit na masarap man ang adobo, kung parati namang adobo, ay nakakaumay din, mga kasembreros. So parang ganun lang sa ating buhay in general. In Psalms 11:5, we encounter a powerful verse that delves into the discernment and justice of God. So yung sa second verse kasi dito, or second stanza, ay galit ang Panginoon, no, sa mga taong mahilig at saka mahal ang marahas, yung violence, mga kasembreros, wicked ba, kumbaga pa mga taong masasama. So justice, it also represents God's justice, mga kasembreros. So ang psalmista dito ay present ito na nagnestle, no, within the book of Psalms, a collection of poetic and heartfelt expressions of faith, praise, and lamentation. So lamentation ay pighati po yun, mga kasembreros. Grabing sorrow, grabing grief, no, yun po yung lamentation, mga kasembreros. And may isang book sa Biblia, no, na sinulat niya Prophet Jeremiah, The Crying and the Weeping Prophet, yung Lamentations po, no. Here the focus is on God's scrutiny of the righteous and His vehement disdain for those who perpetrate violence and wickedness. So disdain, hindi pagkagusto, no, at saka pagkagalit, pagkamuhi ba. Ito po yung disdain, mga kasembreros. So it implies a testing and refining process where the faith and integrity of the righteous are put to the test. So kagaya ito sa sa verse na James 1:12, mga kasembreros, na kung saan ay yung taong dumadanas ng ang taong righteous at matuwid na dumadanas ng pighati, ng trials, ng challenges, ng problems, mga kasembreros, kapag na-overcome niya, ay meron siyang reward, mga kasembreros, sa ating Panginoong Diyos. Na ang verse na James 1:12 ay nagsispeak, no, of the blessedness, no, pinagpala yung mga taong matuwid na tapos nakakaranas ng trials, tapos pag na-overcome nila ay pinagpala sila, mga kasembreros. Blessedness of those who persevere under trial, highlighting the importance of unwavering faith in the face of challenges. On the other hand, the declaration that God hates, no, yung ayaw niya, mga kasembreros, yung mga wicked, no, yung mga taong passion nila yung violence, yung parating magulo, naghahanap parati ng away, naghahanap parati ng butas para magkaroon ng kaguluhan. So ito po siya, mga kasembreros, na it implies a testing and refining process. So sabi rito, this aligns with the teachings in Proverbs 6:16-19. So apart from James 1:12, ay ito rin po siya, no, which enumerate the things the Lord hates, so including hands that shed innocent blood. So ito po yung pinakaayaw ng Panginoon, mga kasembreros. So it serves as a stark reminder of God's abhorrence towards those who engage in wicked deeds. So kumaga pa, yung mga masama talagang
given yun na ayaw at saka galit ang Panginoon, mga kasembreros. In today's world, rife with justice and violence, this verse holds profound relevance. It offers solace and assurance that God is not indifferent to the wrongs committed but is accurately aware and will ultimately mete out justice. So, ito yung sasabi natin, mga kasembreros, na relevant ito ngayon kasi nagkakaroon tayo ng justice crisis, no, sa ating bansa. Alam kong i-restore ng Panginoon, mga kasembreros, ang katarungan sa ating bansang Pilipinas. Alam niyo, naaawa talaga ako sa mga sobrang may hirap. Minsan kapag kahit nag-edit lang ako, kahit na nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, napapaiyak ako bigla kasi yung mga taong sobrang hirap ba, na lalo pang pinapahirap ng korupsyon, no, talagang ninanakaw ang kaban ng bayan, mga kasembreros, na dapat ay para sa tulong sa mamamayan, sa improvement ng ating bansa, sa improvement ng ating ekonomiya, and so on. Dagdag trabaho, napabalita pa naman kahapon, talagang lumobo na yung mga bilang ng mga Pilipino na walang trabaho. So, imbis na gugulin at saka i-spend dun yung pera sa paggawa ng mga proyekto, ay binulsa ng mga ano. So, naawa talaga ako, lalo na dito sa probinsya. Makikita mo talaga yung effect din, no, ng corruption talaga, mga kasembreros, kasi talagang yung tax, mga kasembreros, kahit nasa yung editor ko dati wala tong tax, no, ngayon may tax na siya kasi nga nagdagdag sila ng tax, mga kasembreros. So parang halos lahat na lang may tax, na hindi lang tayo nagrereklamo kasi yung tax, ang pagbabayad ng tax sa gobyerno is po yan, tawag dito, biblical din po, mga kasembreros, nasa batas. Pero pag sobra-sobra na, parang masabi mo na kaya namin, yes, pero how much, paano yung iba, no? Paano naman yung iba na talagang sobrang hirap na nangutang na ng bigas, nangutang na ng pagkain sa tapos parang uunahin nila yung utang sa kanila pagtatrabahuhan muna. So parang ganun, mga kasembreros. So nagdarahok ba, talaga nakakaawa. So we'll continue praying, mga kasembreros, na yung justice po sa ating bansa ay manumbalik, no? In conclusion, Psalms 11:5 encapsulates the essence of God's examination of the righteous, His abhorrence of violence, and the certainty of His justice prevailing. So ito po siya, mga kasembreros. Talaga ang Diyos natin ay hindi natulog. He knows exactly yung nangyayari sa ating bansa, nangyayari sa ibang bansa, at sa ating pamilya, at sa ating buhay in more specific way, mga kasembreros. So He even knows yung ating isipan, yung ating nasa puso natin. So hindi siya bulag na sa nangyari sa atin. And as we continue, manalangin tayo, manalangin, mga kasembreros, no, kasi hindi bingi ang ating Diyos. So the more we pray, the better, mga kasembreros, and the more effective. So yun po siya, mga kasembreros. Alright, sinapos sa ating Word of God, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, justice, and righteousness, mga kasembreros, from the mighty name of the Lord Jesus Christ. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.